Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Cosme. Taong 1978, Tubay, Agusan del Norte. Itong mga panahong ito, binatilyo pa lamang si Cosme. Kagaya ng karamihan, panay laro pa ang nasa isip niya. Hindi rin siya noon nag-iisip ng mga susunod na araw. Gawa ng alam niya sa kanyang sarili, meron siyang magulang na masasandalan. Kahit abusado siyang bata, iniiwasan naman niyang sumobra sa kanyang mga magulang. Alam niya kasi noon kung gaano kalupit magalit ang kanyang ama, kaya iniiwasan niyang magkaroon yon ng dahilan para disiplinahin siya. Bagaman mahirap ang kanilang pamumuhay, di naman niya maipagkakailang pinalaki siya ng maayos at tama. Sa katunayan, sa edad niyang 18 anyos, gising na siya sa realidad. Kapag wala kasi siyang pasok noon, siya palagi ang katuwang ng kanyang ama sa pangunguha nito ng alimango sa bakawang malapit sa kanila. Liblib at nakakatakot man ang lugar na yon. Marami namang mga hayop tubig ang namumuhay dito. Sa kabila rin ng mga usap-usapan na kumakalat sa lugar, hindi naman sila doon nagpapasindak dahil naniniwala yung tatay niya. Mga pambatang kwento lang naman ang pinagmumula ng mga ito. Dahil sa ganun itong paniniwala, kahit nababahala si Cosme na pumasok sa bakawan, wala siyang magagawa kundi ang sumunod. Siyempre, obligado talaga siyang tumulong dahil sa oras na siya ay tumanggi, alam niyang hindi siya makakakain ng isang buong araw at matutulog siya sa labas ng bahay. Yun kasi ang pangunahing parusa ng tatay niya sa kanilang magkakapatid, lalo na kung tamad sila sa mga gawaing bahay. Dahil sa ganun itong pagdidisiplina, napalaki naman sila ng tama kahit yung iba sa kanila mahilig magliwaliw kapag walang ginagawa. Dagdag pa niya na ang ganoong patakaran sa kanilang pamamahay ang pumipigil sa kanyang magreklamo. Mas pipili niya pa kasi noong magpakatulong sa ibang tao kaysa hapon-hapong naghahanap ng alimango sa bakawan. Yun nga lang, sa kasamaang palad wala siyang nahanap na paraan kung papaano makokompronta ang kanyang ama ukol sa gusto niyang mangyari sa buhay niya. Inakala rin niyang habang buhay na lang iikot ang kanyang mundo sa kanilang trabaho, pero nagkamali siya. Isang gabi, matapos naman nilang makakuha ng alimango, may dumating na hindi nila inaasahang bisita. Pagsilay naman ng tatay niya sa mga kaibigan nito, napilitan naman yung lumabas para yon ay kausapin. Makalipas pa ang ilang minuto, nasipat naman niya ang mga itong tumungo sa kanilang sala, dala-dala ang 2 galong tuba. Yung tatay niya noon, kahit galing sa maghapong trabaho, pakiramdam niya hindi man lang yun nakaramdam ng pagod. Sinubukan pa itong pigilan ng nanay niya pero sa kasamaang palad wala rin itong nagawa. Ani ng tatay niya sa kanilang ina, isang malaking kabastusan ang pagtanggi sa alok ng kanyang barkada na nagbigay pa ng oras mapuntahan lamang siya. Dagdag pa nito na hindi rin yun magtatagal, kaya kung pwede magbigay daan na lamang ito. Dahil sa sinabi ng kanilang padre de pamilya, kaya wala naman silang nagawa kundi ang sumunod. Pagpasok naman ng kanilang ina sa silid, pasimple naman siyang lumapit sa kinaroroonan ng kanyang ama para makinig. Nang masipat naman ito ang kanyang ginawa, hindi naman siya nito gaanong pinansin dahil sa mga kausap nito. Inaasahan naman yun ni Cosme, lalo pat ilang beses na rin siyang nakikinig
kapag may kainuman ang kanyang ama sa kanila. Makalipas pa ang ilang oras, purong biruan at tawanan na ang mga naririnig niya. Yung mga kaibigan nito halatado na ring lasing, kaya habang tumatagal ang mga pag-uusap nila, mas lalo itong nagiging interesante. Sa kanyang pakikinig, napapansin naman niyang purong mga biro lamang ang nagiging paksa ng kanilang usapan. Akala niya hindi na rin yun magbabago, pero nang magsimula ng magsalita ang isa sa mga kaibigan nitong hindi pala imik, doon na nagbago ang lahat. Sa hindi kasi malamang dahilan, binuksan nito ang paksa ukol sa bakawan na kalimitan nilang pinagkukunan ng alimango. Ayon sa lalaking yon, may narinig itong usap-usapan ukol sa lugar kung saan sila naghahanap buhay. Ayon dito na, maraming nakapagsabi sa kanya, may gumagalang isang matandang nilalang doon. Minsan nag-aanyo itong tuod, at kadalasan naman nakikita itong nakatihaya sa ilalim ng sapa. Maraming beses na rin itong nasipat na umiinom sa gilid ng bakawan tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan. Ang mas nakakakilabot pa sa lahat ay yung ginagawa nitong panghahabol sa oras na may makita itong taong nagmamasid dito. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, tumawa lang naman ito habang sumasagot sa lalaking yun ang, "Ikaw talaga. Ako na naman ang nakikita mo. Manawa ka lang dyan kakasalita. Di ako maniniwala sa'yo." "Kilala mo ako, Lorenzo. Hindi ako nagpapasindak at naniniwala sa mga ganyang bagay." Nang marinig naman yon ng lalaki, tumitig lang naman yon ng seryoso sa kanyang ama. Sabay sagot ng, "Dapat kang maniwala. Hindi ko sinasabi to para takutin ka. Sinasabi ko to dahil ito ang totoo. Sa tingin mo, hayaan kayo makatakas ng demonyong yon sa oras na makita kayo nito? Sigurado akong hindi. Kaya sana naman, Alfredo, iwasan mong magpagabi doon. Nag-aalala lang ako sa'yo, lalong-lalo na sa anak mo." Kasabay ng pagwika nito ay ang pagsilay naman ito sa kanya ng bahagya. Dahil sa sinabi ng taong yon, pansin na pansin naman niya ang galit ng tatay niya na dinadaan na lang nito sa pag-inom. Hindi naglaon nang mapagtanto naman ng kanilang mga kasama na nagkakainitan na silang dalawa. Pilit naman itong iniba ang paksa ng pinag-uusapan nila. Maya-maya pa, nang medyo kumalma na ang lahat, doon na nagpatuloy ang masaya nilang inuman. Lahat ng mga nangyari ay tuluyan na rin nilang nakalimutan, puwera na lamang kay Cosme. Magmula kasi noong narinig niya ang kwento ukol dito, mas lalo pa siyang nakaramdam ng matinding takot sa lugar na yon. Kung pwede niya nga lang noon sagutin ang kanyang ama, ginawa na niya. Kaso lang, masyado siyang nasisindak dito. Lumipas pa ang ilang araw. Nang naging matindi na ang kanilang pangangailangan, napilitan naman silang maghanda para bumalik sa bakawan. Nang makumpleto na rin nila ang kanilang mga gamit, doon na medyo umangal itong si Cosme, subalit madali rin siyang nadala sa titig ng kanyang ama. Pagsilay naman niya sa nakakunot nitong noo, napayuko na lamang siya habang nakasilay sa kanyang kapatid. Hindi naglaon nang umalis na sila. Samot-saring panalangin naman ang ginawa niya. Napapansin na rin niya kasing mabilis ang paglubog ng araw, kaya inaasahan na niyang gagabihin sila sa lugar. Ang mas nakakabahala pa sa lahat, maliwanag ang buwan noong mismong gabi. Yon ang hindi mawala-wala sa isipan ni Cosme, sa kadahilanang tumatak na talaga yon sa kanya.
Makalipas pa ang ilang minuto nilang paglalakad, narating na nga nila ang bukana ng Bakawan. Ilang metro pa lamang ang layo nila sa pinaka-entrada nito. Sumalubong na sa kanila ang mga kakaibang huni na malimit nila roong marinig. Si Cosme noon, di na talaga mapakali pero dahil sa lakas ng loob ng kanyang ama, napilitan naman siyang sumunod dito. Maya-maya pa, nang marating na nila ang unang parte ng Bakawan na kalimitan nilang pinaglulubugan ng patibong, dahan-dahan naman sila roong bumaba para ilagay na ito sa uka na ginagawa ng mga alimango. Magkakalahating oras din sila doong naghintay at nung mapagtanto nilang wala pang nakakapasok, nagpasya na silang lumipat ng pwesto. Halos 6 na pwestong binisita nila noon at nung pupunta na sila sa ikapito, doon nila nasipat ang pagdaan ng isang matandang lalaki na nanggigitata sa dumi. Paglagpas naman ito sa kinaroroonan nila, sinubukan pa yung kausapin ng kanyang ama pero hindi yun nagsalita. Dahil sa naging akto nito, nagpatuloy lang naman sila sa paglalakad hanggang sa napilitan na itong si Cosme na lingunin ng matandang yun. Kahit kasi masukal ang Bakawan, diretso lang ang daan nito, kaya pagbaling niya sa kanyang likuran, tanaw na tanaw pa rin niya ang matanda. Yun nga lang, nang maaninag niya ang katawan nito, nasipat niyang wala na itong ulo. Dala naman ang kanyang pagkagulat, agad naman niyang kinalabit ang kanyang ama. Subalit pagsilay din ito sa matanda, wala na yung nakita. Dahil dito bigla naman siya nitong binatukan, sabay wika sa kanya ng, Huwag kang nananakot dyan. Alam mo may ginagawa pa tayo eh. Bilisan mo na, para makauwi na tayo mamaya. Pagkalahad naman ito sa mga katagang yon, naiwan namang tahimik itong si Cosme. Nanginginig na noon ang kanyang katawan pero wala pa rin siyang lakas. Naiwan ang kanyang ama. Dahil dito, nagpatuloy lang naman sila sa paglalakad hanggang sa marating na nga nila ang ikapitong pwesto. Unang lubog pa lang ng pangbitag nila sa tubig, mabilis namang may pumasok na alimango, kaya ang ginawa niya dali-dali siyang bumaba para tulungan ang kanyang ama. Sa loob ng halos 1 oras, marami na silang huli sa lugar na yon. Kung iisipin, pwede na nga nilang hindi daanan ang mga naunang pwesto na binisita nila pero ayaw namang pumayag ng tatay niya na basta nalang iwan ang mga gamit nila sa lugar. Bukod kasi sa hindi madali ang paggawa nito, natatakot din yon na baka tangiyin yun pagtaas ng tubig o hindi naman kaya'y nakawi ng mga taong aksidenteng mapadpad sa lugar. Dahil sa ganun itong rason, kahit medyo malalim na ang gabi, nagpumilit pa rin silang hanapin ang mga pwestong pinag-iwanan nila rito. Isipin ninyo, nag-iisang sulo na gawa sa kawayan lang noon ang kanilang dala, kaya medyo limitado ang paningin nila sa paligid. Habang tumatagal din, mas lalong dumarami ang mga huni na kanilang naririnig, kaya halos hindi na nila maiwasang mabahala. Yung tatay niya, nakakaramdam na rin ng kaba pero di yun gaanong pinapahalata sa kanya. Maya-maya pa, nang marating na nila ang ikatlong pwesto, bahagya naman silang natigilan sa pagkuha ng kanilang mga pambitag nang may masipat silang isang nilalang na nakatayo sa unahang parte ng Bakawan. Ayon kay Cosme, napakalalim sa lugar na yon pero yung nilalang na yon nakakaya nitong tumayo na parabang napakababaw lang nito. Dagdag pa niya na, bukod sa kakaiba nitong ipinakita, pansin na pansin din niya ang mga naninilaw nitong mga mata. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagmamasid,
unti-unti na rin nilang napapansin ang pag-unat ng mga galamay nito. Hindi nila mawari kung ano ang nangyayari sa nilalang na yon, pero nasisiguro nila hindi yon pangkaraniwan. Dahil sa kanilang mga nakita, agad naman siyang inabisuhan ng kanyang ama na tumakbo na. Nang marinig naman ni Cosme ang sinabi nito, hindi na rin siya nagdalawang isip na iwan ang kanilang dala. Pagkaripas naman niya ng takbo, napansin naman niyang nakasunod lang sa kanya ang tatay niya. Ang kaso lang, sa muli niyang paglingon dito, nasipat niya ang isang nilalang na palundag-lundag sa mga bakawan. Habang ginagawa ito ng nilalang na yon, nagpapakawala naman yon ng mga kakaibang huni na para bang isa yun sa kanyang mga pamamaraan upang kunin ang atensyon ng kanyang biktima. Dahil sa kanyang mga nakita, imbis na makaramdam siya ng matinding pagod at kakulangan sa hangin, napalitan ito ng kagustuhan niyang makatakas sa lugar na yon. Sa loob ng 15 minutong kanyang pananakbo, wala siyang ibang inisip kundi ang pamilya niyang naghihintay sa pag-uwi nila. Hindi naglaon, nang medyo masipat na niya ang labasan ng bakawan, mas lalo pa niyang binilisan ang kanyang pagtakbo hanggang sa tuluyan na nga siyang nakatakas dito. Subalit, pagdating niya sa kanilang tahanan, sa kasamaang palad hindi nakasunod ang tatay niya. Buong magdamag niya itong hinintay pero walang dumating. Kinabukasan, pumutok ang balita ukol sa pagkawala nito. Marami ang nagtulong-tulong para mahanap ang labi nito pero lahat sila nabigo. Dumaan pa ang 3 araw habang nagpapahinga na itong si Cosme, nakarinig siya ng huning medyo pamilyar sa kanya. Dahil sa pangyayaring yon, dali-dali naman siyang sumilip sa siwang ng bintana kung saan doon na nga niya nasipat ang matanda na hawak-hawak ang naaagnas ng bangkay ng kanyang ama. Bagaman hindi naklaro ang mukha nito, madali naman niya yung nakilala dahil sa suot nito. Pagsilay naman ng matanda sa kanya, dahan-dahan naman yung ngumisi, sabay tapo ng labi ng tatay niya na parabang basura. Matapos nun, parang abo naman yung naglaho, dahilan para mabilis na manumbalik ang katahimikan sa buong paligid. Nang mapagtanto naman niyang wala na ito, hindi na rin siya nagdalawang isip na tawagin ang kanyang ina. Ayon sa kanya, inabot pa sila noon ng madaling araw bago malapitan yung naiwang labi sa labas. Pagsilay naman dito ng kanyang ina, napahagulgol naman yun sa pag-iyak, gawa ng ito mismo na kumpirmang yun talaga ang tatay nila. Nang matukoy naman yun ng kanilang pamilya, agad naman nila itong ipinabalot sa tela upang dalhin sa morgue. Akala nga noon ni Cosme, mababaon talaga sila noon sa utang pero dahil sa tulong ng kanilang mga kapitbahay, nabayaran nila ang kakulangan para sa maayos na paglilibingan ng kanilang padre de pamilya. At nga pala, dala na rin sa amoy ng bangkay, isang araw lang yung pinaglamayan. Inilibing din agad yun sa likod ng kanilang tahanan. Magmula noong nawalan sila ng padre de pamilya, pakiramdam niya pilay na talaga sila. Napakahirap gumalaw ng walang ama, kaya kahit anong pagsusumikap nila, paulit-ulit silang nababaon sa utang. Habang tumatagal, unti-unti na rin niyang natatanggap na nabubuhay sila sa ganoong bagay. Aminado rin naman kasi siya na kahit anong gawin niya, wala na siyang magagawa para baliktarin ang tadhana nila. Dumagdag din noon sa kanyang mga iniisip ay yung tungkol sa hustisyang hangad niyang ibigay sa kanyang ama. 5 taon ang lumipas
isa ng ganap na lasinggero itong si Cosme. Bagaman may asawa, aminado siyang wala siyang pangarap sa buhay. Ang tanging hangad niya lang noon, magliwaliw ng magliwaliw hanggang sa makilala niya ang dating kaibigan ng kanyang ama. Nang mapagtanto naman niyang yon ang naging kaalitan nito bago maganap ang malagim na insidente, hindi naman niya maiwasang sumbatan yon sa mga nangyari. Gayunpaman, kahit nagawa niya ang ganoong bagay, hindi pa rin siya nito pinagtuunan ng pansin. Matapos naman niyang mailabas ang lahat ng kanyang sama ng loob, niyaya siya nitong tumungo sa tahanan nito. Nang marinig naman yun ni Cosme, di naman siya doon tumanggi, gawa ng hangad niya ring masilayan ang kalagayan nung lalaki. Akala niya kasi, sa ganoong paraan makukot siya at maiinsulto niya ito. Pero pagdating niya sa tahanan nito, bumungad sa kanya ang maganda nitong buhay. Napag-alaman din niyang mataas ang estado nito sa bayan at ginagalang yon ng maraming tao. Dahil sa kanyang mga nalaman, bahagya namang nawala ang kanyang galit. Nang mapansin naman yon ng dating kaibigan ng kanyang ama, napangiti lang naman yon habang nagwiwika sa kanya ng, Huwag kang magulat sa mga panlupang bagay na yan. May iwan ko rin yan sa huli, Cosme. Alam mo, may dahilan kung bakit kita hinanap. Ako man sa loob-loob ko, nagsisi ako kung bakit hindi ko nasaway ang ama mo. Kung alam ko lang na ganun ang mangyayari, edi sana kahit masaktan ko siya, itinali ko siya ng ilang araw sa bahay ninyo. Pero, paano naman yun, Cosme? Wala tayong ideya. Sana mapatawad mo ko sa mga naging kakulangan ko noong nabubuhay pa ang tatay mo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, lahat ng sakit na kanyang naramdaman, muli na namang sumariwa sa kanyang isipan. Pinipigil niya noong hindi umiyak pero kalaunay na pagtanto niya na hindi na yon kayang itago ng kanyang damdamin. Pagdating naman nila sa sala ng bahay nito, bumungad sa kanya ang matandang kapatid ng lalaki na nakaupo sa isang magarang bangko. Pagharap naman niya rito, napansin naman niya ang malalalim nitong pilat sa muka. Interesante rin ang mga nasipat niyang bilugang umbok sa bandang leeg at may braso nito na parabang may nakabaon doong bagay. Maya-maya pa, nang magkatitigan na silang dalawa, napag-alaman niyang bantog na antingero ang taong yun sa buong lugar ng agusan. Kilala rin ito bilang mamamatay ng mga nilalang na gumagawa ng katakatakot na bagay sa mga lugar kung saan yon namumugad. Dagdag pa ng kaibigan ng kanyang ama, malalim na rin ang karanasan nito kung pagbabasehan lamang ang lihim na karunungan. Nang marinig naman yun ni Cosme, agad naman itong tinanong ang lalaki ukol sa kailangan nito sa kanya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman itong iniusog ang bangkong kinauupuan nito. Nang ilang pulgada na lamang ang layo nila sa bawat isa, seryoso naman yung sumagot sa kanya ng, Malaki ang kailangan ko sa iyo. Ikaw ang kahuli-hulihang susi para mabuhay ang mutsyang ito. Hindi mo tatanggihan ang alok ko sa iyo, Cosme, sapagkat sa iyong kamay mismo, mamamatay ang nilalang na yon. Gawin mo ang parte mo at sa dulo makikita mo ang resulta nito. Maniwala ka sa akin, sa oras na mapastang mo ang nilalang na yon, makakaramdam ka ng maluwag. Yung pakiramdam na makalaya ka sa sumpang ilang taon mo nang kinakaharap. Pagkalahad naman ito ng mga bagay na yon, doon na ipinakilala ng lalaki ang mutsyang tinatawag nitong sepulkro ng purgatorio.
Isa itong uri ng mutya kung saan sa pamamagitan ng pagkukulong dito ng espiritu ng mga demonyo at masasamang nilalang, nagkakaroon yun ng hindi masukat na antas ng lakas at kapangyarihan. Dagdag pa ng lalaki na maaari niyang hiramin ng mutya kung susundin niya ang utos nitong patayin ang demonyong nanananahan sa bakawan. Pagtatapat pa ng lalaki na kayang-kaya naman niya itong gawin, pero di hamak na mas ikatutuwa ng sepulkro kung ang gagamit sa kanya ay yung taong may matinding galit sa nilalang. Doble kasing lakas ang naibibigay nito, kaya yun na ang kanyang naging pamamaraan. Nang marinig naman niya ang sinabi ng lalaki, hindi naman siya nagdalawang isip na tanggapin ang alok. Nang magkasundo na silang dalawa, sa kauna-unahang pagkakataon, nahawakan niya ang mutsyang yon. Paglalarawan niya rito, isa na lang itong bilugang medalyon na napakakapal. May guhit ng mukha ng tupa ang unahan nitong bahagi, tapos sa likod naman may nakaukit doong bulkan na walang patid sa pagputok ng likidong apoy. Pagkakuha naman niya ng mutya, laking gulat na lamang niya nang lumiwanag ng kulay pula ang mata ng tupa. Matapos nun, bigla naman siyang nakaramdam ng hindi masukat na lakas na halos nanuot sa buong pagkatao niya. Ang galit din na matagal na niyang kinikimkim, bigla na lamang bumalik, dahilan para mapasugod siya sa bakawan ng wala sa oras. Pagdating naman niya sa lugar na yon, agad naman siya roong pumasok habang paulit-ulit na tinatawag ang nilalang. Maya-maya pa, pagsilay niyang malapit nang sumapit ang gabi, napangisi lang naman siya habang naghihintay sa parte ng bakawang palagi nilang pinagkukuhanan ng alimango. Pagtaligod naman ng araw sa kalupaan, nagpatuloy sa paglalakad itong si Cosme hanggang sa marating na niya ang pinakapusod ng lugar. Hindi pa man siya nagtatagal sa kanyang kinaroroonan, agad namang tumambad sa kanya ang matandang kumakain ng putik sa pangpang. Nang mapagtanto naman ni Cosme na yun na nga ang kanyang hinahanap, buong galit naman niya itong sinugod at pagkahawak niya sa ulo nito, walang pagdadalawang isip niya itong ibinalibag sa lupa. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa tuluyan ng makatakas mula sa kanyang pagkakahawak ang nilalang. Matapos ang pangyayaring yan, buong puwersa naman siya nitong sinugod na siyang naging sanhi upang magpang-abot sila. Sa bawat pag-unday ng matanda ng saksak sa katawan niya, madali naman niya itong naiilagan at nagagantihan ng isang nakamamatay na atake. Alam ni Cosme na hindi doon magtatapos ang buhay ng nilalang, kaya pinilit niyang paglaruan ito. Nang sa gayoy maramdaman nito ang sakit na kanyang pinagdaanan magmula noong nawala ang tatay niya. Sa loob ng 1 oras nilang pagbubuno, ipinadama niya sa nilalang ngayon ang pagiging halang ng kanyang kaluluwa. Hindi naglaon, nang mapagtanto niyang hinang-hina na ito, doon na niya sinimula ng pag-alis ng mga galamay nito. Upang masulit naman yun ni Cosme, paisa-isa niyang tinanggal ang mga daliri nito sa paaman at sa kamay. Gamit lang din ang kanyang pisikal na lakas, inihiwalay niya ang mga braso at binti nito sa katawan ng nilalang. Matapos naman niya itong gawin, itinali niya yon sa sanga ng bakaw para bugbugin. Ilang beses niya rin itong ginawa hanggang sa magmukha ng masahan ang dibdib nito. Gayunpaman sa kabila ng lahat ng iyon, tila bang hindi pa rin mamatay-matay ang nilalang. Maya-maya pa, pagbulong naman ng dala niyang bertud sa kanya, agad naman niya itong inilapat sa noo ng matanda na siyang naging sanhi upang magsimula ng bumitak ang mga balat nito. Ilang segundo lang ang lumipas, tuluyang nawasak ang nilalang na yon na para bang isang rebulto.
Pagsilay naman niyang patay na ito, nagmamadali naman siyang lumabas ng bakawan para ilahad sa kanyang ina ang magandang balita. Yun nga lang, nang marating na niya ang bukana, bigla siyang nawala ng malay. Pagmulat naman niya, nadatnan niya ang kanyang sarili sa bahay ng albularyong kakilala nila. Nang magkatingin na sila, sinubukan pa siya nitong tanungin ukol sa mga nangyari pero hindi niya na yun pinagbigyan. Pagdukot naman niya sa kanyang bulsa para hanapin ang mutsyang ibinigay sa kanya, napansin naman niyang wala na ito rito. Magmula noon pinuno, hindi na rin nakita ni Cosme ang dating kaibigan ng tatay niya. Kahit yung kapatid nito na walang parang bula sa lugar nila. Magpahanggang sa ngayon, nananatiling palaisipan para sa kanya ang tungkol sa minsang ipinahiram sa kanya na mutya ng sepulkro ng purgatorio. Okay. Opinyon ko sa kwento. Medyo magulo ang buhay ni Cosme, ano? Tsaka dito sa kaibigan ng tatay niya, medyo nagtataka rin ako. Kasi bakit nung unang beses na binalaan niya tong magtatay, hindi niya na kaagad ipinahiram yung mutya ng, eto nga, sepulkro ng purgatorio. Medyo nakakatakot yung pangalan, no? Bakit di niya pinahiram? 'Di ba? Ano kaya yung kailangang requirements para ipahiram yung mutya na yon? 'Di ba? Siguro ang iniisip nitong kaibigan ng tatay niya, kailangan meron ka namumuong galit sa puso mo o yung tipong hinanakit na hindi talaga matatanggal hanggat meron kang gustong gawing bagay na makakapagpalaya sa iyo mula sa hinanakit na yon. Yun nga, yung pagkamatay ng tatay niya. 'Di ba? So, inisip nitong kaibigan niya o kaibigan ng tatay niya na saktong-sakto tong si Cosme para maging susi ng mutya tapos gumana yon. So ako feeling ko win-win situation to. Nung pinahiram sa kanya yung mutya, naipaghiganti niya yung tatay niya. Tapos sa side naman ng kaibigan ng tatay niya, gumana yung mutya. Tapos nung hindi na siya kailangan, umalis na. Diba? Yun lang yung nakita ko sa kwento na to ha. Pero isa sa pinaka-pumukaw ng atensyon ko rito yung kapatid. Diba? Parang napakalakas na antingero, albularyo nun. Mababakas mo rin sa katawan ng nilalang yung mga pinagdaanan niyang laban eh. Diba? Sana may kwento tayo tungkol dun. Pero feeling ko wala na kasi nga biglang naglaho yung dalawa eh, diba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.